Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Rogin Kilingin at ako ang inyong magiging pansamantalang guro sa hapon ito. Pero bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay gusto ko munang tumayo ang lahat at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa araw na ito na kami po ay muling nagkaroon ng pagkakataon upang matuto. Bigyan niyo po ng lakas ang aming mga guro na silang maghahatid sa amin ng mga kaalaman. At nawa po ay tulungan niyo kami ng aking mga kamag-aral na maunawaan ng mabuti ang aralin ngayon. Patuloy po kayong maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Amen. God bless you. Pero bago muna umupo ang lahat, ay pakiayos muna na inyong mga upuan at pakipulot ng mga basura na nakakalat sa ilalim ng inyong upuan. Okay, maaari na kayong umupo. Magandang hapon, class. Kumusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Okay, nakaupo na ba ang lahat sa kanilang orihinal na upuan dahil i-check ko ang iyong attendance kung may liban ba sa hapon na ito. Okay, natutuwa ako at kayo ay kumpleto sa araw na ito. Ngayon ay bago tayo dumako sa ating formal na pagtatalakay, ay meron muna tayong gagawing pampasiglang gawain. Gusto kong tumayo ang lahat at sundin ang ipapakita kong video. Okay, nag-enjoy lang ba ang lahat? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pagtatalakay, pero bago yan ay magbalik-aral muna tayo. Ano nga ba ang tinalakay natin nung nakaraan nating pagkikip? Sino ba ang nakakaalala ng ating tinalakay nung nakaraan? Tama, ang tinalakay natin ay tungkol sa pang-uri. Magaling at naalala niyo pa. Ano nga ulit ang pang-uri? Tama, magaling. Sa hapong ito ay may bago naman tayong paksa na tatalakayin. Pero bago tayo dumako sa ating formal na pagtatalakay, ay magkakaroon muna tayo ng gawain. Gusto nyo ba iyon?
Okay. So, ngayon ay meron akong ipapaskil na mga larawan dito at gusto ko yung bigyan pansin at unawain na maayos ang nasa larawan. At meron akong ibibigay na mga gabay na tanong para sa inyo. Okay, ito ang unang larawan, pangalawang larawan, at ang pangatlong larawan. Okay, base sa larawan na iyon nakita, ano ang napapansin ninyo? Tama, mga tao na nag-uusap gamit ang mga iba't ibang lengguwahe. Ngayon, anong mga lengguwahe nga ba ang nasa larawan? Tama, merong Tagalog, Cebuano, at Bulakenyo Tagalog. Magaling! Ngayon class, base sa larawan na inyong nakita, ano sa tingin ninyo ang ating magiging paksa sa araw na ito? Tama! Ang bagong paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa wika at dayalekto. Aalamin natin ang pagkakaiba ng wika at dayalekto. Para sa inyo class, ano nga ba ang wika? Tama! Ang wika class, ito ay isang salita na ginagamit sa isang lugar o bansa. Halimbawa lang nito sa Pilipinas, ano bang wikang ating ginagamit? Tama, Filipino. Sa ating bansang Pilipinas class, meron tayong 8 pangunahing wika. Ito ang Tagalog, Hiligaynon, Waray, Pangansinense, Ilocano, Cebuano, Bicolano, at Kapampangan. Ngayon class, ano naman ang dayalekto? Tama! Ang dialekto class, ito ay sumasaklaw sa variety ng wika. Ito ay ginagamit ng isang tao sa isang particular na pook o rehiyon. Ang halimbawa ng dialekto ay Batangas Tagalog. Saan nga ba yan ginagamit? Tama, sa Batangas. Dito sa ating lugar sa Negros, ano nga bang dialekto ang ating ginagamit? Tama, Negrosanong Binisaya. Ngayon class, meron akong katanungan para sa inyo. Bakit nga ba mahalaga nating malaman ang pinagkaiba ng wika at dayalekto? Tama, mahalagang malaman ang bawat antas ng wika dahil nakakatulong ito sa pagpapalago ng inyong bokabularyo, isipan tungkol sa wika. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hatiin ko ang klase sa 2 pangkat. Ang unang pangkat ang magiging wika at ang pangalawang pangkat naman ang magiging dayalekto. Ang gagawin nyo lamang gamit ang inyong mga kaalaman o nauunawaan ay isasadulan ninyo ang pagkakaiba ng wika at dayalekto. Naiintindihan lang ba? Okay, magaling! Pakahusay naman ng inyong pagsasadula. Ipapakita nyo talaga ang pagkakaiba ng wika at dayalekto. Para sa inyong ebaluasyon ay magsusulat kayo ng isang sanaysay na may 3 talata na nagpapakita ng kahalagahan kung bakit dapat nating malaman ang pinagkakaiba ng wika at dayalekto. At sa inyong magiging takdang aralin naman ay magsaliksik ng isang maikling kwento at isulat ito sa inyong notebook. Naiintindihan lang ba? Wala na bang mga katanungan o mga paglilinaw? Kung wala na, ay dun lamang natin tatapusin ang ating talakayan. Maraming salamat.